Hey, ladies and gentlemen of the jury, good morning. Good morning po sa 99.9% sa Puera, sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao. Once again, Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po ang inyong lingkod. At muli, tara na't kikilatisin po natin ang mga bagay-bagay na nakaka-apekto, siyempre, sa ating mga buhay-buhay. Minsan pa, o minsan na namang, nalalagay sa balag ng alanganin ang ating kaligtasan at kaligayahan. Puwersa 99.9% sa Puwera. Nasa sangandaan na naman tayo, ang ating kasaysayan, na wala halos pagkakaiba nung kinasasaglakan ng ating mga ninunong katipunero. 133 anyos ago. Kung ika nga ay may 1001 ways to skin a cat, abay, tayong mga soberanong mga mamayang Pilipino, yung mga grupo-grupo, yung mga civil society, meron din pong sandamakmak na opsyon. Nga lang, ang lagi pong nasusunod, as usual, ay yung pong kinauukulan sa pamahalaan. Opo, sila po ang laging nasusunod. And so, ano nga ba? Ano nga ba ang kanilang sentido komon? O kaungasang kaisipan? Ano po, ang gusto po nilang ilapag sa ating mga soberanong mga mamamayang Pilipino? Abay, tunghayan po natin. Pakinggan po natin. At nang sa ganun ay maunawaan natin kung kauna-unawa ba. Baka naman walang katurya-turya. Roll, BTR. Bills na sinusulong ng Pangulo. Jigi sa ginawang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Malacanang kanina, pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos yung 4 na panukalang batas. Bukod nga sa Anti-Political Dynasty Bill, priority rin po yung Independent People's Commission Bill, Party List System Reform Bill at ang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for Accountability o CADENA Bill. Sa 4 nga na priority bill sa ito, Jigi, ay agaw pansin itong Anti-Political Dynasty Bill dahil ano naman po ating lahat na ang Pangulo mismo ay may mga kamag-anak na nasa gobyerno rin. Pero ibang usapin pa, Jigi, kung ano yung magiging legal definition ng political dynasty. Bagamat ipinagbabawal na nga kasi sa saligang batas ang mga political dynasty, wala pa rin pong batas para maipatupad ito. Samantala, napapanahon din, Jigi, itong Independent People's Commission Bill. Nakabinbin pa rin kasi ito sa Kamara at sa Senado at sa ilalim nga po ng panukalang batas ay bibigyan po ng kapangyarihan ng IPC na magsabpina, mag-freeze ng ari-arian, magpa-contempt at maglabas po ng mga lookout bulletin orders. Yan yung mga kapangyarihan na wala pa rin po sa kasalukuyang ICI. President po sa LEDAC meeting kanina, sina Senate President Tito Soto, House Speaker Bogie D, House Majority Leader Sandro Marcos at ang iba pang congressional leaders. Jiggy. At Marian, ano reaksyon ng mga kongresista sa priority bills ng Pangulo? Jiggy, alam mo, bagamat nga ikinatuwa ng ilang House Minority Leaders itong pahayag ng palasyo, nakukulangan pa rin daw sila. Para nga kay House Deputy Minority Leader at MO Party List Representative Leila De Lima, gayon din kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, dapat pong i-certify as urgent ang mga ito. 4 na session days na lang kasi, Jiggy, yung natitira bago mag-break ang Kongreso ngayong Disyembre. Narito ang kanilang mga pahayag. Kailangan ay ulubos-lubusan na sana yung ginawa ng Pangulo, diniretso na niya na sinertify as urgent para sigurado na maisa sa batas na rin bago yung
break ng Kongreso. Sa dulo hanggat wala siyang action para sa your word is good but we need actual action. Ooh, lala. Sa kapapasok lamang po na balita, mga kaitsapwera, abay sinasabi nitong mga nasa black, ano ba yun, black eye. Sinasabi po nila na, teka muna, mukha wala naman katurya-turya, kulang na kayo. Hindi lang dahil sa hindi sinertify na urgent, ano po. Kung hindi mukhang malasado, although hindi pa masyadong klaro kung ano po yung kanilang inaalmahan, ano po, doon sa naturang bill, pero mukhang, well, anyway. Ako po, buong-buo po ang aking paniniwala, na itong lahat, yung apat na yun, anti-dynasty, yung ICI against corruption, ICI against corruption, Independent Commission on Infrastructure against Corruption, ICI-AAC, ano po, at yung ano pa ba yung reform bill doon po sa party list, at kung ano pa yung mga bla-bla, apat yun ala pong katurya-turya lahat po yun. Inutil po ang lahat ng iyon pagdating sa usapin ng pagpapanagot ng korupsyon. Kaya tahasan po akong tumututol sa mga panukalang iyon. Nagsasayang lang sila ng panahon nila, nagsasayang lang sila ng kwarta natin. Taxpayers money. Ano po? Biro mo. Limbawa, nandun pa rin naman yung Kurakotable funds, di ba? So kahit mga bagong mukha na yung ipapalit, may hindi na membro ng political dynasty, palagay mo na 101%. Lahat ng mga politikong may nakakabit sa kilalang mga political dynasty, pag bawal mo na tumakbo, siyempre, mga papalit, mga bagong salta, mga bagong mukha. Iba mga bagong mukha na hindi na magnanakaw. No way! Bakit mukha mo? Andun pa rin yung Kurakotable funds. Naandun pa din naman po yung nagdudumilat na katotohanan na hindi pa papawisan ng mga kilikili sa kung gusto nilang kurakutin yung Kurakotable funds. Ano po? At lalo't higit, naandun pa rin po yung ginintuang pagkakataon para sa kanila. Na hindi naman sila mapapanagot sapagkat sila naman ngayon ang may control sa kabuktutang hukuman dahil may palakasan ng mga traidor at kawatan. Sila na naman ang mga bagong mga traidor at kawatan na may control sa hukuman trial by palakasan. So paano mo sila mapapanagot? Sila madidikta kung ano yung due process. Sila ang mag-i-interpret kung ano ang batas. Kahit na malinaw na kulay itim ang batas, sasabihin na hindi, kulay puti yan. Puti yan eh. Diba? Nakita niyo ginawa ng Tracy Judas na may estado? Diba? Dinagdagan po nila. Hindi lamang yung mga pati konstitusyon. Dinagdag bawas nila. Mapanagot ba naman sila? Di po ba? Ay so, ano pa tong ating mga kwan rito? Sila po ang magtatakda po ano ibig sabihin ng rule of law. So, paano sila mapapanagot? Kahit na mga bagong aso na po yung mga nariyan, the same color Bagong aso lang, bagong mukha lang ng aso. Sa kabilang banda, makaraan ang 3 siglo, centuries, sa buhay ng ating mga ninuno noon, abay, may naisilang na isang God Andres Bonifacio. At sa kanya pong pamumuna, na sinuportahan po siya ng ating po mga ninunong katipuneros, abay, buwis buhay po nilang isinulong ang
solusyon sa korupsyon. Ano po? Pambira pa kay sa patis, ano ha? Dali mo na. Tingnan mo na natin ito ha. Dali lang. Para mas namnamin po natin ang kumbaga sustansya. Ito siya. Dito po sa numero 72 sa Escargatondo, Manila, itinatag ang kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan ni Andres Bonifacio. Kasama sina Ladislao Diwa, Teodoro Plata, Diodato Arellano, Valentin Diaz, at Jose Dizon noong pong ikapito ng Hulyo 1892. Pangunahing adhikain ng lihim na samahan ang mapagkaisa ang lahat ng mga Pilipino at itaguyod ang isang bayang malaya sa pamamagitan ng himagsikan. Bayang malaya, as in bayang demokratiko ala Amerika. Magtatag ng mga sangguniang bayan. Ang counterpart po nito sa Amerika ay yung pong tawagin nila ay mga town hall meeting kung saan nagpapanagpo ang mga mamayan at ang mga nakapwesto sa gobyerno upang balangkasin, tukuyin ang mga karapat-dapat o bigyan prioridad na mga paggawaing bayan at kung ano po yung mga batas na babalangkasin at ipairal na kapakipakinabang sa halos lahat ng mga mamayan o hindi man po lahat ng mga mamayan. At hukumang balangay, powered by hukumang balangay. Ang hukumang balangay po, sa madaling salita, ay hukumang trial by jury of the Filipino people, no? Justice system. No? At siyempre, meron din po nilimbag na kartilya na katipunan si Emilio Jacinto. Magsilbing gabay sa mga kasapi. So, ito po yung missing link sa ating pong demokrasya. Missing link, no? Sapagkat pinaslang po si Gat Andres Bonifacio. At bakit siya pinaslang? Upang harangin po ang tunay na diwa ng himagsikan. Ayaw po ng gustong maghari-harian sa bayan ng mga traidor at kawatan, ano po, na ang makinabang ay ang sambay ng Pilipino sa mga mababawi na mga kinamkam na lupain ng mga prayer. Ganon din anumang kayamanan na kanilang kinulimbat, dinambong sa ating pong mga ninuno. Ayaw ng mga kampo, mga kaalyado sa kampo Aguinaldo, na makinabang lahat. Ang gusto po nila, sila lang ang maghati-hati. Ay so, hindi lamang po nagtapos doon. Ganon din po ang kampo MLQ. Kung sa 1898 Constitution hindi po isinama ang karapatan sa hukuman trial by jury sa Bill of Rights, ganon din po ang nangyari sa 1935 Constitution, sapagkat mas gusto ng Campo Emilio o Manuel L. Quezon na magkaroon ng gobyerno
na pinatatakbo ng impyerno ng mga Pilipino kaysa gobyerno na pinatatakbo ng animoy langit ng mga Amerikano. Animoy langit sapagkat may karapatan ng mga kano sa hukuman trial by jury. Sila po ang mga juror, mga pribadong mga mamayan, randomly selected, 18 anyos patas, gamit ang sentido komon. Sila po ang mga tumatayong mga grand jurors at trial jurors na humuhusga sa lahat ng kaso, sa lahat ng korte, kung ang akusado sa pandarambong, human rights violations, land grabbing, at iba pa mga kaungasan sa ating lipunan ay guilty o inosente. Yan po ang missing link sa ating pong demokratikong o demokrasya. Sa madaling salita po, ang ating pong demokrasya ay huwad. Di po tunay, sapagkat ang karapatan sa trial by jury ang kambal tuko ng demokrasya. Ang esensya, ang pundasyon, puso ng demokrasya. The epitome of democracy. Ganon din po nangyari. No? Nung po nilimbag naman ang 1973 Konstitusyon ni Apo Marcos, no? Patuloy pa rin po hindi isinama sa Bill of Rights, ipinagkait sa mga soberanong mga mamayang Pilipino ang karapatan sa trial by jury. So ang tanong, paano po tayo naging soberano kung wala ho tayong karapatan humusga? At yung karapatan yun, napunta mismo sa mga traidor at kawatan kung saan ang Bill of Rights ay patungkol sa kalasag at tabak ng mga mamayan laban sa mga traidor at akusado sa gobyerno. Ay yung ating pong kalasag at tabak, ang hukumang trial by palakas at trial by jury napunta sa kanila. Ginawa nilang hukuman trial by palakasan. Paano sila mapapanagot, Aber? Sentido komon lamang po. So yan din po itatanong natin sa mga nagtutulak. Dito pong anti-dynasty law, ICI, bla bla bla. Paano matutuldukan ng korupsyon, Aber? Pagka pambirang patisyon. Gamit-gamit din naman kayo ng sentido komon pag may time kayo. Ano po? Ganon din po nangyari. Doon po sa 1987 Constitution. Hindi pa rin po isinama sa Bill of Rights, patuloy na ipinagkait sa mga soberano sa atin. Kaya yung mga itsapwera po ng panahon ni Lagat Andres Bonifacio, hanggang ngayon mga itsapwera pa rin po. Dahil tayo ay sovereign, pero dahil wala ho yung pinaka-sovereign power natin, ang labas mo natin ay mga alipin. Hindi po ba tama? Mga alipin po tayo, hindi po tayo sovereign. Paulit-ulit po na pinaslang, patuloy na pinapaslang si Gat Andres Bonifacio upang maharang ang tunay na diwa ng himagsikan. Balayang-bayang demokrasya ala Amerika, complete with sangguniang bayan, powered by hukumang trial by jury. So, yan po ang dahilan kung bakit po ang ating gobyerno ngayon sa mahaba na pong panahon, 133 anyos ago pa po inihain ito ni Gat Andres Bonifacio diba? So yan po ang dahilan kung bakit sindikato po ang ating buong gobyerno. Po. Pambira pa sila kaysa sa pati sa ano. Ito ba? So, tuloy na lang natin ito. Wala nang parto-parto. Diretso na po natin ito. So, ano po ang po pwede po nating gagawin?
o magagawa po natin. Simple-simple lamang po. Simple-simple lamang po. Dapat po tayo ay magkaisa. Magkaisa po tayo upang isulong Himagsikan 2028 halalan. Patuloy po natin. I think, kumbaga we owe that sa ating po mga ninuno na patuloy na itaguyod hanggang sa magtagumpay ang pagpairal ng demokratikong bansa. Tuloy po natin ang himagsikan. Pero sa panahon ngayon, hindi na po kailangan natin ang tabak at sibat. Isang sagradong boto na lamang po ang ating kakailanganin. And so, para po mas malinaw kung saan tayo nanggagaling. Ang demokrasya po ay meron tatlong sangay. Ang layunin ng tatlong sangay na iyan ay checks and balances sa gobyerno. Meron po tayong ehekutibo, meron po tayong legislatura na siyang nagbabalangkas ng mga batas. Ano po? Para ipatupad ng ehekutibo. At meron din po tayong hudikatura na siya naman pong konsensya. Konsensya ng ating bayang mag-ilaw. Doon po, yung po tumitingin kung yung pong batas na nilibag ay alinsunod sa saligang batas. Ano po? Kung hindi, idideklara po nilang unconstitutional. At kapag nilabag po ang mga umiiral na batas, ano po? Lalo na siyempre sa ligang batas, yung hudikatura po ang humuhusga. Diyan po magkakaroon ng checks and balances. Yan ay kung ang hudikatura ay pugad ng sovereign people, we the sovereign people, na humuhusga. Bilang mga grand juror, sa grand jury at trial juror sa trial jury. Yun po ang independent, sa dilang independent na justice system. Hindi po nasisindikato ng kahit na sinong ungas sa gobyerno. Ano po? Hindi katulad ngayon na lahat po ng mga judges, sino nagtatalaga? Yung pong nasa gobyerno, ang Pangulo. Siyempre, nirekomendado po yan ng iba't ibang mga kaalyado niya, mga alipuris niya, mga traidor at kawatan din. At yung judge, siyempre na yun, abay, kahit na anong oras pwede po nang singilin ng utang na yan na loob. Pwede din nilang suhulan. Pwede nilang bantaan ang karir, maging ang kanyang buhay, maging ang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Under duress. Or all of the above. Sa madaling salita na si sindikato po, hindi po independent, sa dilang independent ang ating hudikatura. Hindi nga ba? Malinaw po, marami po tayong resibo na ganyan po nangyayari sa ating hukumang trial by palakasan ng mga traidor at kawatan. Bakit natin pagtsatsagaan yan? Ano po ba? Huwag natin pagtsagaan yan, meron namang solusyon. At gaya nga ng sinabi ko, isang sagradong boto lamang po. So tayo po, imbes na maghasa ng tabak, o kaya magtulis ng sibat, abay, sagradong boto na lamang po ating gagamitin. Tayo po ay mag-uorganisa ng partido KKK
2.0. Ito po ay partido nating puwersa, 99.9% sa pera, kung saan naroon ang sandamakmak, sandamukal ng mga sagradong boto. So, lahat po ng ating kandidato sa hanay po natin manggagaling. Lahat po tayo merong karapatan na tumakbo, merong karapatan na magdeklara ng kandidatura. Hindi po ang pamunuan ng partido ang magdidesisyon, kundi po yung mismong mga miyembro. Pag gusto magdeklara, anytime magdeklara. Pagka sumobra sa saktong bilang sa bawat posisyon, ang magdidesisyon po ay yung mga miyembro. Bago sumapit ang filing ng COC, magkakaroon po ng primary election, kumbaga ang mga miyembro. Pagdating naman po sa national position, vice-presidente, mga senador, party list, yung pong national board directorate po ang magbubutuhan po. Wala ni isang tao ang may karapatan, kahit na ako bilang founder, ay wala po akong karapatan. Sapagkat ang umiiral sa atin ay demokrasya. Tig-isa po ang boto natin, pare-pareho. Ano po? At wala po tayo dapat ipag-alala sapagkat ang ating pong mga kandidato na manggagaling sa ating hanay ay kailangan pumirma ng covenant. Kung saan sa loob ng reasonable period of 3 months, matapos siya maluklok sa Senado, halimbawa sa Kamara, sa Kongreso, o sa mga sangguniang pambayan, panlusod, panlalawigan, ihahain niya dapat ang panukalang amenda, jury justice system. Natin mga soberanong mga mamamayan. Pag hindi po niya ginawa yan, within the reasonable period of 3 months, dapat siya magbitiw sa pwesto. Maging yun man, hindi niya ginawa, pwedeng gamitin ang sinumpaan niyang covenant, nilagdaan, para maghain ng petisyon sa Korte Suprema na siya'y masibak sa pwesto. Kwentas klaras po tayo nito. At isa pa, meron po tayo mga 14 other agenda. Punduan ng kooperatiba, ayusin yung pabahay, ano po, yung edukasyon, reformahin para ukil-kil sa kamalayan ng kabataan ang tunay na anyo, hugis at kulay ng demokrasya. Na ang karapatan sa trial by jury is the epitome of democracy. Bukod po doon, meron pa rin po tayong iba pang mga panukala, at kung meron ho kayong mas pinapaboran na panukala, libre, malaya po ang bawat isa sa atin na maghain. Ito po ay sarili ko pong endorsement. Ang gusto ko pong tandem, Manny Lainey. Ano po? Yung isa kong katander, si Tander Leon, ang gusto niya naman ay Lainey Manny. Kayo po, kung ano gusto niyo? Gusto niyo puno sa Carpio or Carpio puno. No? Kung gusto niyo Dilema, Trillanes, BP Lainey, Heidi Mendoza, kayo po. Malaya po tayong lahat na magayin ng endorso. Siyempre, kumbinsin po natin ang ating mga kasama. At the end of the day, butuhan ho tayo. Ang desisyon ng mayorya ang mananaig. Majority rule. At kailangan po yung suportahan kahit na ng mga natalo sa butuhan. Yan po ang demokrasya. At yan po pairalin natin dito po sa ating partido. At hindi po tayo kwarta-kwarta politika. Plataforma po tayong politika.
Hindi rin po tayo mga sloganeering, sapagkat yung sloganeering po, pang-uuto lamang yan at pangguguyo. Kailangan meron tayong konkretong plataforma. Mga panukalang batas na tunay, pagka tinakal mo, sinukat mo, tinimbang mo, paniguradong kapakipakinabang para sa halos lahat ng mga mamayan, kung hindi man lahat ay makikinabang. Kaririyan na po natin dito. Ako hindi ko ini-endorso si Manny Pacquiao dahil siya ay bilyonaryo. Gaya nga ng sinabi ko, hanggat maaari ni singkong duling, huwag nating pagagasusin ng ating mga kandidato. Bagkus tayo po ay mag-ambagan. Tayo mismong mga butante, tayo mga membro mag-ambagan. Depende sa kakayanin ng ating mga kasapi sa partido. Kung kaya mo lang ay piso o di piso lang iambag mo. Yung isa kaya niya 5 piso, di 5 piso ang pwede niya iambag. Kung ano po yung maluwag pa sa kanyang bulsa. Kasi hindi naman po may iwasan din na may gastusin po tayo rito, kahit na pangkapit, pandisal lang ng ating mga volunteers, dapat ay meron din po tayo. At siyempre, gamitin po natin ang social media. Napakalaking bagay po ito para sa atin na kung tawagin noon ay the silent majority. Kaya po nangingibabaw palagi namamayagpag ang mga traidor at kawatan dahil po sila may kwarta na pambayad sa print media, sa broadcast media, sa mga pahayagan, maging sa mga radyo, kahit na sa lumang comics, may pambayad sila. Ngayon po patag na po ang palaruan sa political arena. Patag na po dahil sa social media. At dahil po sandamakmako tayo, actually lamang tayo. Pag kinukumbinsi po natin ang ating mga kamag-anak, bawat isa po sa atin, kinumbinsi ating mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, maging kaaway, sapagkat ito naman ay kapakipakinabang para sa lahat, abay, lamang na lamang po tayo dahil milyon-milyon po tayo. Itong mga traidor at kawatan, iilan lamang po yung mga yan. Wala pang 0.01%. Tayo 99.9% sa mga Pilipino ay sa pera. Gamitin po natin yung ating pong distinct advantage. Ang bintahe po natin. Pakinabangan po natin ng gusto ang social media. Ngayon pa lamang po, umpisa na natin ang pag-iingay. Diba ba? Gawin po natin ito hindi para sa ating mga sarili lamang, kundi para po sa ating mga susunod na salinlahin kayong manggi. Sa ating mga anak at mga kaapo-apuhan till His kingdom come. Malinaw at maliwanag po ang atin po isinusulong o na dati na isinulong ni Gat Andres Bonifacio, 10 ng ating mga ninunong katipunero ay kapakipakinabang para po sa halos lahat sa atin, kung hindi man lahat tayo. Malinaw po yan, kita takalin, sukatin, timbangin. Kung ano pa man pamantayan ang gusto nating gawin mo po. Isang sagradong boto. Isang sagradong boto. Again, protocol po natin, paki-share. Malaking ambag nyo na po yan sa ating pong advokasya. Ang pag-share, like. Dito pong ating YouTube Juror Advocacy Channel ni Mr. Juror Cruzada kontra Kurakot. Paki-subscribe na rin po at pindutin ang notification bell para updated po kayo palagi pag may bago po tayong mga uploaded na content. So po, munting hirit lamang po yan. So, dapat lang
Juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.